Sunod-sunod pa rin ang mga aftershock sa Mindanao, gaya ng magnitude 5.3 na pagyanig kaninang umaga, na nagdulot ulit ng takot sa ilang taga General Santos City. Nagalino guys. Gayon din sa Coronadal, South Cotabato. Ang aftershock, sinundan pa ng malakas na ulan at baha sa ilang bahagi ng lungsod. After linog, nakaranas naman taong baha. Kulay putik na baha naman ang rumagasa nang umapaw ang isang sapa bunsod ng pag-ulan sa Tiburi, South Cotabato. Kasabay nito, puspusan ang paghahanap sa isang lalaking mag-uuling na pinaniniwala ang natabunan ng lupa kasunod ng lindol noong Lunes. 61 na ang kinitil ng lindol nitong Lunes, ayon sa Office of Civil Defense. 33 pa ang nawawala. Patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga nilindol na lugar. Nag-inspeksyon naman si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Malita, Davao Occidental kung saan nakaimbak at pinoproseso ang relief packs. Nakipagpulong din siya sa mga lokal na opisyal. Food-wise, they're okay. Bagamat merong mga isolated reports na hindi pa naabot, but those naaabot na dahan-dahan kasi the roads are clearing up already. Pinamamadali na rin ang pagproseso ng mga listahan ng napinsala ang tahanan para maumpisahan na ang emergency cash transfer. Buhay rin ang bayanihan. Ang ilang college students sa Jensan dumayo sa barangay Kablalan sa Glan Sarangani para mamahagi ng pagkain. Inoobserbahan naman ng FIVOLCS ang mga natuklasan nilang co-seismic shift o pag-angat ng lupa matapos ang lindol noong Lunes. Sa baybayin ng barangay Pangyan, Glan Sarangani, ang dating lubog sa tubig na lalakaran nila. Kita ang dating coral reef. May ganyan ding nangyari sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. May posibilidad pa rin na baka may mga iba pang area no, kapag napunta na ng mga field personnel natin yung ibang area. So, pwedeng madagdagan pa yung area na nagkaroon ng coastal uplift. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Yung mga kasama natin,